Namiss namin kayong dalawa mga anak. Untag nito sa aming pareho. Namiss din namin kayo at ang lahat ng tao dito, Mother Candice. Sabay naming sagot ni Luna. Mother, umangat ang tingin ko dito. Pasensya na po kayong lahat kung ngayon lang kami nagawi dito ni Luna. Luna looks up and nods. Busy po kasi kami sa office, Mother Candice But we never forget to visit here. Tsumitsyempo lang po talaga kami sa schedule namin. That's why? Sus, mga batang to, huwag niyo kaming alalahanin na mga madre at mga bata dito sa ampunan. Willing naman kaming maghintay kung kailan kayo pwedeng bumisita dito sa amin, sabi ni Mother sa aming dalawa. So tara na at silipin na natin ang mga bata sa learning area ngayon. We both smile. Sure, Mother. Excited na po kaming makitang mga bata ngayon. It's been a while nang huli namin silang masilayan. Yeah, Mother. Miss na rin po talaga namin silang lahat, sabi naman ni Luna. Kasama namin ang lahat ng madre na magtungo kami sa learning area ng kumbento. Kumatok muna si Sister Matilda sa pinto't saka itong binuksan yon. Tapos nandun ang lahat ng batang buong atensyon kay Sister Magdalene. O Adeline, Luna, namutawi sa bibig nitong makita kami pumasok kasamang mga madre. Napalingon ng mga bata sa direksyon namin. Biglang nagliwanag ang mga mata ng walang muwang ng mga batang babae at lalaki na nasa edad 4 hanggang 9 na taong gulang. Ate Adeline! Ate Luna! Yay! Sigaw na lahat at agad nagsipagtakbuhan ang mga ito't dinumog kaming dalawa ni Luna nang yakap at halik sa pisngi. Mga ate namin, namiss po namin kayo. Ate, I miss you po. The 5-year-old Lorna says while smiling. The 9-year-old, we miss you mga ate. Arlene also says, itong pinakamatanda sa lahat ng mga bata sa ampunan at ito rin ang pinakamatalino sa lahat. Hindi pa ito napapaampon hanggang ngayon dahil nakiusap ito sa mga madre na kung pwede sa bahay ampunan na lang ito lumaki. Ayaw kasi nitong magpaampon dahil umaasa pa rin itong mahanap siya ng mga tunay niyang magulang. Namiss din namin kayong lahat, we both say and smile while tapping their heads. Ate Luna, Ate Adeline, may Jollibee po ba kayong dala? The 5-year-old Henrix asked and we smile. Bago namin sagutin yan, Baby Henrix, ay may tanong muna kami sa inyong lahat. Is that okay? Tumango naman ng mga ito kay Luna. Nagpakabait bang lahat kina sister at mother? Tanong ko. Opo! They all utter in unison. Totoo ba yan? Luna frowns while asking. Opo! Sabi na naman na sagot ng lahat. Very good children, sabi ko dito. Dahil dyan, may Jollibee meal kayo ngayong tanghalian. Luna shouts. Yay! The children shouted. Because of so much happiness. Thank you mga ate naming mababait at magaganda. Sobrang natutuwa at nagagalak naming niyakap ang mga bata. While the nuns are gladly watching us, hinayaan na rin kami ni Sister Magdalene na kausapin at kwentuhan ang 25 mga bata sa ampunan. The nuns live at inay sa mga dinala naming pagkain para sa mga bata. Tanging naiwan lang si Mother Candice, Sister Magdalene, Nelia, Lyra at Sister Almira sa loob ng learning area. Natutuwang mga ito habang nakaupo sa corner ng silid at nakikinig sa usapan namin ni Luna kasamang mga bata. They're also listening to our short but meaningful story for the kids. Ganito kami palagi. We also stand as their teacher sometimes. Kaya sobrang attentive ang lahat sa pakikinig sa amin ni Luna habang nagsasalita at nagtuturo. May recitation din kaming ginagawa at isa-isa naming may sumagot ang mga ito. Kaya ang lahat ay may premyong tigisang chocolate. Kids, ready na ba kayong kumain ng Jollibee? Luna asked them. Opo Ate Luna, sabay na pagsagot ng lahat. So now will you please behave and fall in line kids? Ako naman na nagtanong. Opo Ate Adeline, behave po kami palagi. Sabay-sabay nilang sagot. Good, now kindly you fall in line according to your age kids. Huwag magtutulakan, okay? Pagre-remind ko sa mga ito. Okay po Ate Adeline, sagot ulit nila. Boys, be gentlemen at paunahin natin ang mga girls, okay? Says Luna. Opo Ate Luna, the 8 little boys answers her.
Sister Magdalene Nila, Lyra and Almira assist the kids. Kami naman ni Mother Candice at Luna ay sumunod sa mga batang mababait at super behave sa pila. You two young ladies are really a good role model and a good teacher. Pagpalain pa sana kayo ng Diyos nating mahabaging lahat. Mother Candice utters with a smile on her face. Thank you po, Mother Luna. Thank you po, Mother. Luna and I smile dahil sa ampunan na ito ng mga taong nakatira ditong pangunahing dahilan kung bakit tayo blessed at napakasaya, Mother. Inspirasyon po namin ni Luna kayong lahat dito, Mother. Lalo na rin ang mga bata, sabi ko tapos niyakap ko si Mother Candice. In that way, para na rin napawing pangungulila ko sa aking ina na minsan ay hindi ko nakilala. Yeah, that's true, Mother. We love these children. We also love you tang lahat ng mga mother dito. Mahal na mahal din namin kayong dalawa dito sa Heaven's Orphanage. Stay being a good girl all the time, okay? Yes po, Mother, we will. We both whisper while smiling. When we're here in this place, wala kami ibang nararamdaman ni Luna kung hindi puro kasiyahan at puno ng kaligayahang pumapaloob sa aming mga puso. We also find peace and love all the time. Mama Adeline, boses yun ni Dina, secretary ni Mrs. Sanchez. Dina, may kailangan ka? Yes, Mama Adeline. Pinapatawag ko kasi kayo ni Ma'am sa office niya. Nagtataka ko itong hinarap muli. Ngayon na ba kagad? Oh, I just need to finish these important files here. Baka kung pwede mamaya. Ngayon ka na raw agad pumunta, Ma'am Adeline. I think napaka-importante na pag-uusapan niyo ni Ma'am. Sabi nito sa akin. Ah, ganun ba? Okay, susunod ako. Thanks, Ma'am. Basta ho sumunod agad kayo dahil naghihintay si Ma'am sa inyo. Sure, I will. Nang lumabas na ito sa tanggapan ko ay agad na akong kumilos. Sinimulan ko munang isave ang lahat ng aking mga dokumento at mga report sa aking USB bago ko siya sinundan. Pagkasara ko ng aking computer ay tumayo na agad ako at naglakad patungo sa next floor ng building ni Mrs. Sanchez, kung nasaan ang office nito. You may proceed inside, ma'am, sabi agad ito pagkakita sa akin. Okay. Gumalaw ako at kumatok ako na 3 beses bago ako makapasok sa loob ng opisina ng aming lady boss. I clear my throat. Good morning, ma'am. Nagangat agad ito ng mukha sa akin. Good morning. Take your seat, Adeline. Sabi nitong pagkababa ng sign pen nito sa mesa. Lumapit ako agad ding umupo sa harapan nito. Nagtaka pa ako nang ilagay nitong black folder sa harapan ko mismo. Napanunok ako ng iniskan kong pamagat sa harapan. Ang Dalsour's Housing Project. Ma'am? Get it, Adeline. Cause it's yours again. Ha? Bumisita dito ang sekretarya ni Mr. Dalsor kanina. Rosenda brought these things. Utos daw yan ng amo niya. After their meeting with Melanie yesterday. I hope you understand me, Adeline. Ayoko talagang mawalang malaking proyekto na to. I have no choice now kung hindi ibalik sa yung trabahong binitawan mo. Bakit? Anong nangyari, ma'am? I start to confused. Rosenda told me, aatas daw ang kumpanya ni Mr. Dalsor sa project kahit pumirma na ng kontrata sa amin ng amo niya. Dapat daw kung sino unang kausap niya ay siya na rin ang tumapos ng proyektong to. Napaawang ang bibig ko sa narinig ko dito, so I really have no other choice now. Tanggapin mo ulit ito, Adeline. Don't worry about Melanie dahil nakausap ko na siya kanina lang. Pero ma'am, bitawan mo na lang ang Peralta's project at mag-focus ka sa Dalsor's project. Yan lang ang pakiusap ko sa iyo, Adeline. And don't worry dahil pakikiusapan ko na lang si Mr. Dalsor. Nabibigyan kita ng backup dahil sa health problem mo. No, wag mo na gawin yun, ma'am. I blow a heavy sigh. Okay, I have no choice but to accept it again. Basta wala kayong anumang babanggitin kay Mr. Dalsor. Ang seryosong mukha nito'y biglang umaliwalas. Good to hear that, Adeline. You made a great decision. Hindi ko na lang ho din bibitawan ng Peralta's ongoing project. I can handle it both of them well. No, Adeline. Kaya ko ho, ma'am. Don't worry about me. Oh shit, you are lying again, Adeline. Talagang kaya mo pa ulit siyang makaharap after what he told you? Sana mawala ka na lang daw. God! Sige, ikaw ang bahala. Basta kung anumang problema ay magsabi ka kaagad sa akin. Is that clear? Okay ho, ma'am. Noted. Sabi ko sa kananginginig ang kamay na dinampot ang Dalsor's document. Eto lang hubang sadya niyo sa akin, ma'am? She nods and smiles. Yes, Iha. Yan lang ang sadya ko. May I go now, ma'am? May tinatapos pa po kasi akong report files. Sure, Iha, you may leave again at hindi mo ko pinahirapang kumbinsihin ka sa sadya ko sa'yo. You're welcome, ma'am.
Pinilit kong ngumiti dito at nakipagkamay. Anyway, get ready tomorrow or in another day, Adeline. Baka kasi biglang magpatawag ng meeting si Mr. Dalsor. All the discussion of their last meeting ay nandyan na sa files na yan. All you have to do is to review or ask it directly to Melanie to understand. Marahan akong tumango. Okay ho, ma'am. Ako nang bahala dito. Sabi ko saka ko umalis sa tanggapan niya. I bit my lower lip when I'm already inside my department office. Kaya ko to. Kaya mo to, Adeline. Just think of this. Lahat nga ng mas mahirap na sitwasyon ay nakaya mong malagpasan noon. Eto pa kaya? At siya pa kaya? I blow a heavy sigh. Kaya ko to. Kaya ko siyang harapin. Kaya ko. As what Mrs. Sanchez informed me, may meeting na kaagad sa Dalsor's Industrial Building and Company. Ngayon kailangan ko na ulit siyang harapin. Handa na ba ako magpakita? I hope so. Tinitigan ko munang handle ng glass door ng conference room saka ako bumuntong hininga ng ilang ulit bago ko sana itulak yun pabukas. But before I managed to push it ay may kamay nang may nauna sa akin na humawak doon. Hindi ito automatikong bumubukas kung tititigan mo lang. Anang malinaw at buong tinig na nagsalita sa likuran ko. Napalunok ako kusang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa rin niya yung tinutulak kaya lumingon ako dito ng bahagya. Good morning, Mr. Dalsor. Pagbati ko dito ng formal. Sinusubukan mo bang takasan ng proyekto sa aking kumpanya, Adeline? Sarcastic ang boses niya. Pero hindi mo ito matatakasan ng lubusan. Gumisi to. Dahan-dahan ko inangat ang ulo ko habang nakatitig sa kanya. No, may mas importante lang kasi akong hinahawakang projects kesa dito. Sagot ko sa napaka-formal ding tinig. Nagtaas siya ng kilay. O talaga? Tumango ako at ngumiti ng bahagya. Yeah, and I just have no other choice, Mr. Dalsor. Ako lang kasi sigurong pinaka-bet mo. He frowns. O I mean ang company mo. Nandito ako dahil kailangan ko sumunod sa amo ko para mahawakan ulit to. Kaya nandito ulit ako sa harapan mo. Nagulat ka ba? Hindi dahil itong utos ko, Adeline. Diretso niyang sagot. Walang filter. Oh, so you're expecting me ha? Tumangutango pa ako dito. O ano, masaya ka na bang makita mo ulit ako? O baka naiirita ka naman sa akin yan? Unti-unting lumalapit ang ulo niya sa mukha ko. Pareho, Adeline. Bulong niya tapos nag-smirk siya at binuksan ang pinto. Iniwan niya akong nakabitin. Napalunok ako ng igalaw na niyang katawan niya sa loob ng conference. Napatingin na lang ako sa nakasarang pintong pinasukan nito. Inihanda ko muna ang sarili ko at ang ekspresyon ng mukha ko bago ako pumasok sa room. Pagkapasok ko'y nakita ko kagad dito nakaupo sa pinakagitna ng table. Nandun na rin ang secretary nitong si Rosenda at ang iba pang naging ka-meeting namin noong kasama ko pang boss ko. Pero napakunot ang noo ko nang hindi ko makita si Jumaira sa meeting room. Umupo ka, Miss Cruz. Untag ni Hugo sa akin. Nakita kong pagtayo ni Diego sa inuupuan nito saka ako pinaghila ng upuan sa tabi nito. Here, sit down, Adeline. He offers. Napatingin ako kay Diego at ngumiti ng bahagya. Thanks. Upo na sana ako nang may boses na humarang. Kailangan mo umpo sa harap ng aking sekretarya, Miss Cruz. Bigla ko napalingon sa nagsalita. Ayan, nakikita ko na madilim niyang aura at nakatitig sa amin ni Diego. At ikaw, umupo ka ulit. Sabi nito kay Diego. Dito na lang ho ako, Mr. Dalsor. Sinusuway mo ba ako? Nagkibit balikat ako. Napatingin pa ako sa ibang taong nagtataka sa pangingialam nito sa akin. Thanks, Diego, but I have to obey the boss order. Tumango ito sa kagumiti sa akin. It's okay, Adeline. Go ahead. I starts moving to his side sa katapat mismo ng sekretary nito. Binaba ko lahat ng gamit ko tumupo na ako sa upuan. Iniwasan ko na lang ang sumulyap sa gawin nito. Narinig ko siyang nag-clear ng lalamunan at nagsimula siyang magsalita. Good morning everybody. Ganting bati nilang lahat sa kanya pero tumango lang ako. Tumayo ang sekretary nitong si Rosendang may hawak ng mga files saka ito umikot at nilapag isa-isa sa aming harapan. Saka naman ito pinatay ang konting ilaw at inopen ang high-tech conference visualizer system. Si Mr. Dalsor ay tumayot nilipat ang kanyang maliit na remote control upang simulan ang kanyang report. Kaming lahat ay napatitig sa malaking monitor. Here's the primary plan for my housing project. Lumabas ang next page. The whole map and housing landscape can be seen on it. This will be my primary landscape and style. Miss Cruz, bigla ko napatingin dito. I'll stick with your opinion. Ang My Royals Palace Subdivision ay dapat isa sa pinakamagandang lugar at pinaka-grandest mansion sa lungsod na to. Kaya ngayon dahil napili kong mga mukhahi mo, bibigyan kita ng isang gawain upang iguhit at i-design yung mga bahay na yon.
Be sure to impress me because I want the best and I want the best for my buyers. He says while eyeing me seriously. Ha? Ako? I utter. Yeah, ikaw. I gulp. But, Mr. Dalsor, I'm only going to enhance the designs here. Hindi ho ako dapat gumagawa ng designs ng mansions ng housing project na to. And also you have your architect builders and engineers who knows better than I do. So I think sila dapat ang gumawa. Kailangan din nila ipakita sa akin ang kanilang mga disenyo para sa aking huling judgment bago matapos ang buwan. Pero ang gagawin mo, unang gusto ko makita. Alam kong magaling ka sa pagdedesenyo at may talent ka. What I'm expecting you to have now and then. Napasinghapat na palunok ako sa sinabi nito. So pagbibigyan kong kakayahan mo ngayon, you only have to impress me this time, Miss Cruz. May diin itong pahayag. Nakagat ko ibabang labi ko habang nakatitig sa monitor at pagkatapos ay tumuloy ang mga mata ko sa direksyon niya. Nakita kong paglunok niya at pagtitig nito sa pagkagat ko ng aking labi. Biglang umangat ang mga mata nito sa mata ko. Okay, I'll try to meet your expectations, sir. At sisimulan ko na kaagad. Bigyan mo lang ako ng oras para gawin to. Tumikwas ang kilay nito at umangat ang gilid ng labi nito habang nakatitig sa akin ng diretsyo. Good. I'll expect to see your work by next week, Miss Cruz. Show me your worth into this project. Tumango ako at tumikwas din ang kilay ko dito. Sure, I'll try to show you my worth this time, Mr. Dalsor. Asahan mong hindi kita bibiguin. Gaya ng ginawa niya, umangat din ang gilid ng labi ko. Ang aming meeting ay nagpapatuloy, ito'y tumatagal hanggang alas 11 ng umaga. Lahat kami abala sa pag-aayos ng mga papers and docs. Maging ang kanyang sekretary ay abala sa pag-aayos ng buong system, mga dokumento at table. Para mapadaling lahat ay nagpresenta akong tulungan to. Lumapit din sa Diego, tinulungan kami ni Rosenda. Hindi naman ako masyado nagmamadali tulad ng boss nito na ngayon ay nakatayo na at handa ng lumisan sa buong silid na yon. Miss Cruz, nagtatakang sumulyap ako kay Hugo na nakatayo sa may pinto. May pag-uusapan pa tayo. Sa opisina ko ngayon na, sabi nito na pati sa Diego at Rosenda ay napatingin dito. Okay sir, susunod ako. Sagot ko sa kanya. Tumangula siya at lumabas ng kwarto. Naku Ma'am Adeline, sa tingin ko kailangan mo sundin ng aking boss ngayon. Ayaw pa naman ni sir na pinaghihintay siya, sabi ni Rosenda habang inaayos pang system at mga upuan. Bakit sa lahat sa buong meeting na to ay parang ikaw lang ang taong napapansin ni Sir Adeline? Hindi niya pinakinggan ang side at suggestion namin, pero kapag ikaw na nagsasalita, marin siya nakikinig. Napalunok ako sa tanong ni Diego. Ha? Ganun ba? Pero tama nga siya. Paramdam ko din na ako lang ang pinapansin niya. Akala ko ako lang nakakapansin. Yup. Tapos nag-smirk siya. Siguro type ka ni Sir Adeline. What do you think? After the morning, kumunot ang noo ko nang humarap dito. Then I smile. Hey, ini-issue mo ba ako ha? That's bad, Diego. Engaged ng big boss kay Miss Jumaira Silva, kaya tigilan mo yung kutob mong yan. I say. Itong si Diego, kilalaking tao, chismoso. Rosenda utters while frowning. Kapag ikaw talaga marinig ni Ma'am Jumaira ha, right away you'll be terminated. Dagdag pa nito. Terminated na kaagad? Silosa din niya masyado. Diego continues. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. I'm just telling you here the truth though. Remember the employee sa lobby area? Tinitigan lang ni girl si boss. Ayun nahuli ni Ma'am Jumaira. Di natanggal ka agad kinabukasan. O talaga? But I'm a straight guy. I'm not gay, Rosenda. I know, I'm just pointing out na selosa si Ma'am Jumaira when it comes to her property. I hope you get what I'm pointing out. Nakasimangot itong humarap kay Diego. Diego chuckled suddenly. Pikon ka pa rin, Rosenda. Kasi pilosopo kang kausap. She's getting really pissed at him. Ako naman no comment sa pakikinig ng mga palitan nila ng salitang dalawa. Alam ko namang silosang fiancé ni Hugo. Nakasalubong ko siya minsan sa isang private place. Nagbanta pa nga sa akin. So I think hindi na ako mabibigla sa mga maririnig ko. Adeline, hindi ka pa ba susunod kay boss? Diego asked me. Ha? Ma'am Adeline, mauna ka na lang ho. Ako nang bahala dito. Diego, umalis ka na rin. Okay, mauna na ako sa inyo. Sinamsam ko na lahat ng mga gamit ko sa mesa sa kainiwan ko ng dalawa. Oh shit, I forgot to ask Rosenda if saang office ako tutungo. Dito ba sa next floor office niya o sa top 30th floor but still process to his main office next to his floor. Nagbuga muna ako ng ilang malalim na hininga bago ko kumatok at binuksan ang pintuan ng office nito. Agad nagsalubong ang mga mata namin. He's facing his personal computer. Sit down.
Tinuro nitong upuang nakatapat sa kanya. Umupo din ako pagkalapag ko ng mga gamit ko sa table nito. Starting tomorrow, dito ka na papasok sa kumpanya ko. I frowned. Napag-usapan at nasa contract ito na ginawa ko at pinirmahan nyo. So why are you surprised with that fact? Ganun kabilis? I thought next month pa yon. I've changed my mind. Bakit? Ayaw mo? I clear my throat. I didn't say no but ipapakita ko sa iyong secretary kong yung opisina mamaya. Kaya humanda ka bukas sa Adeline dahil magtatrabaho ka sa ilalim ng kumpanya ko at sa ilalim ng utos ko. Napalunok ako. Pwede bang next week? No, mabilis niya akong pinutol. Alam na ito ni Mrs. Sanchez. Didn't she inform you about this? Umiling ako. Wala siyang nabanggit. Then it's not my fault. Kung wala kang alam, Adeline, it's your boss. Sa kanya ka nalang mag-complain at magtanong. But I know, papayag ka pa rin. Ito'y dahil gusto mong sundin siya, tama? Napataas naman ako ng kilay bigla. Okay, I think I have to go. Hindi sumimangot naman ako. Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko dito, Adeline? Hindi ba ipapasilip pa sa ni Rosenda ang magiging office mo bukas? I sighed. So I think you have to stay till 12 noon. Bukas ko na lang. It's no again. Because after Rosenda showed you your office ay may lunch meeting pa tayong dalawa. Sabi dito na nagpalakas ng pintig ng puso ko. What? You understand me? But I thought tapos na tayo mag-meeting kanina. Not yet. Nagtaka ako sa pagtayo nito at bigla rin ako napalunok nang hawakan niya ako sa aking magkabilang balikat. Mr. Dalsor, cut the formality woman or I will punish you. Inalis kong kamay nito tagad tumayot lumayo ng konti dito. Wala kang karapatang diktahan ako ng kahit ano ngayon, Mr. Dalsor. Aalis ako kung gusto ko. You're not my boss right now. Bukas pa ako magsisimula sa'yo. Now let me excuse. Hindi na niya ako pinatapos magsalita nang gumalaw siya at inilibot niya ang kanang braso niya sa bewang ko habang hinihila naman ng kabilang kamay niyang batok ko. Nalaki na lang ang mga mata ko na bigla nitong angkinin ng nakaawang kong labi. Nagpoprotesta ako pero hindi siya tumigil sa paghalik sa akin. Huwag mo akong galitin, Adeline. Go and kiss me back. He says huskily. Pagkatapos ay pinagpatuloy niyang ginagawa. Napadaing ako ng haplusin ng kamay nitong pang-upo ko at mas tinulak niya ako sa hinaharap nito. Hugo, isang panginginig ang dumadaloy sa aking gulugod. Hinihingal ako. Gusto ko pang magprotesta pero sabik pa rin siyang makakuha ng sagot mula sa akin. Kaya hindi kalaunan na nagpaubayan na rin ang bibig ko sa sobrang diin ng paghalik nito. Hinayaan ko rin gumalang mga kamay niya sa pribadong parte ng katawan ko. Napapapikit ako't napapaungol ng bahagya. Pilit ko ring inalis ang kamay nito sa dibdib ko tang isa ay sa pagitan ng mga hita ko. Agad siya napatigil na makarinig kami ng katok sa kanyang pinto. Shit! Mura niya sa kapinakawala ng katawan ko. Agad ko ring inayos ang sarili ko. Sir, eto na po yung mga files na pinapasunod niyo sa akin kanina. Namumulat hindi agad ako makatingin na diretso kay Rosenda dahil sa ginawa ng amo nito sa akin. He cleared his throat at biglang umupo sa swivel chair nito. Put it down, Rosenda. Now go and show Adeline her new office. Okay ho, sir. Saka ito lumingon sa akin. Come, Ma'am Adeline. Ipapakita ko sa inyong bagong office mo. Dahan-dahan akong tumangot gumalaw. Kinuha ko lahat ng gamit ko na hindi tumitingin sa direksyon niya. Hindi pa tayo tapos, Adeline. Dahan-dahan niya sabi. Napatingin ako dito at napakurap bago lumisan at sinundan si Rosenda. Ano kayang mangyayari ngayong muling napabalik ni Hugo si Adeline? Anong gagawin ni Adeline ngayong madalas niya makikita at makasama si Hugo? Magawa kaya niya malabanan ang nararamdaman niya mula sa dating nobyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.